Good morning, good morning. Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos, hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,636. No, malapit na tayo sa 7,700 subscribers. Okay, tapos mag-aano na tayo after 7,700. Um, we are almost near to 8,000 subscribers. Thank you so much. God bless you all. That's why keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing on this channel. I promise you, okay, everything will be okay in the next few months, few years, if you stay with this channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay ano, no? Kay Manny Pacquiao. Okay. Si Manny Pacquiao po ay talagang ano, no? Ah, okay. Si Manny Pacquiao po ay tatakbo daw na bilang senador sa 2025. Diyos ko naman. Okay, sige. Ah, well, ano lang po tayo. Sige, anyhow, tatakbo daw po siya bilang senador ng Pilipinas sa 2025. Actually, si ano po, no, um, si Manny Pacquiao, inannounce na po ng Pangulong Bongbong Marcos na tatakbo ito bilang senador sa General Santos, yung makalawa lang. Nag-announce na po siya at tatakbo daw po si Manny Pacquiao sa Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Ang Partido Federal ng Pilipinas ay sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay makikipag-coalesce o makikipag-alyansa sa lakas NUCD, sa NUP, sa iba't ibang partido, puwera ang PDP at puwera ang hugbong ng pagbabago. Kaya po naman, si Bongbong Marcos ay hihiwalay na kay Sara Duterte. Anyhow, tatakbo po to si Manny Pacquiao. Ating suriin ang kakayanan ni Manny Pacquiao o ang kanyang qualifications and experiences. Okay? Si Manny Pacquiao po ay isang boksingero. Ah, lumaki po yan sa hirap, runs to riches. Kumbaga, ang yaman niya po talaga ay nanggaling sa boxing at businesses. Magaling po kasi ang asawa niya. No? Talaga namang grabe, magaling ang asawa. No? Kasi kung yung ibang asawa lang yan, di ba? Uh, Humahawak ng ganong kalaking pera. Ha? I mean, kung humawak ka ng malitang pera, di ba? Tapos okay lang, di ba? Pero pag ito, humawak ka ng malaking pera, talagang napakalaking pressure. Ang asawa niya ay naging vice governor din. Okay, si Manny Pacquiao ay rags to riches, no? Ito, tumakbo bilang mayor ng General Santos City sa unang pagkakataon ng mga nakaraang panahon. Ngunit natalo po kay siya, Darlene Custodio. Na-knockout po siya ni Darlene Custodio. Ngunit ang maganda po sa kanya, kahit po natalo siya, boxing pa rin, ha? Ilang beses po natalo sa boxing to pero bumabangon. Ganon din sa politika, no? Nung panahon na yon, okay, panahon po na yon ay nag-ano po siya, no? Natalo po siya, pero nung mga susunod na panahon, tumakbo po siya congressman, no? Diyan sa Sarangani province. Kaya Sarangani po Sarangani, parang ano yun, Davao City. Ito, Sarangani, ano siya no? Sarangani, Socsargen yan no? Sarangani at saka General Santos. Socsargen naman. Parang ano ba yun? Socsargen? Ano nga ba yun? South Cotabato, yun, no? South Cotabato, Socsargen. Sarangani. Ayun. General Santos, no? South Cotabato, Sarangani, at saka General Santos City. Yan, yung ano na yan, no, Socsargen. Yung area niya, malakas dyan si Manny Pacquiao. Okay? So, tumakbo po bilang congressman isang term lang. Pagkatapos po niyan, syempre, talagang i-take the opportunity, no? Tumakbo bilang senador ng Pilipinas noong 2016. No? Ito, papalit-palit po ng politika. Papalit-palit po kung sino ang presidente, nandun po si Manny Pacquiao.
Okay, matatandaan po natin nung tapos pagkatapos po ng 2022 dapat pwede pa siya tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit hinayaan niya pong hindi tumakbo at tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas. Ang katantan niya po diyan ay si Lito Atienza, ang dating mayor ng Maynila. Alright, syempre alam naman po natin, pero mataas siya, ha? Mataas po siya. Ang nanalo po diyan sa pagkapanguluhan, ang alam naman natin, ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pangalawa diyan ay si dating Vice President Leni Robredo, napapabalitang tatakbo bilang mayor ng Naga City. Ang pangatlo diyan ay si Manny Pacquiao. Ayan, natalo niya pa si Lacson, ah, yung mga ganon, no? So pangatlo diyan si Manny Pacquiao. Nakailang milyon din? 3 milyon ba? Parang gano'n, no? Naka-million votes din. Siyempre, Mindanao area, di ba? Parang gano'n. Ah, naka-3 milyon. Ibig sabihin, may 3 milyon siya na uto na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, no? Na gusto siya. Pero malaki na rin yun. Okay, comparison kay Bongbong Marcos, Leni Robredo, naka-3 milyon na talo niya pa si Lacson. Kumbaga, di ba? Ayun. Pagkatapos po nun, nung kumpanya, ito katotohanan na, ang dami niya sinasabi, madaldal din pala to si Manny Pacquiao. Okay? Sabi niya, mag-tax daw si Bongbong Marcos, isoli daw ang ill-gotten wealth, mag-apologize daw si Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino, mga ganong bagay. So, ang dami niya po sinasabi, no? Yung debate pa, dami sinasabi nito ni Manny Pacquiao. Tapos pagkatapos po nun, tatakbo siya sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas. Ano yun? 'Di ba? Wag sana tayong gano'n, no? Ano yun, parang user-friendly lang, 'di ba? Pero anyhow, ito po, ano lang, para for the sake of transparency, binoto po natin ito noong 2016. Bakit po? Dahil nakiusap po ang ating pinsan na iboto ito yung pinsan ko po, mga doktor dyan sa General Santos, no? Talagang, binoto po natin yan. Ano lang, last ko siya. Ha? Kung ano po, no? Pero anyhow, hindi po ganun. Hindi po ganun ang nangyari. Ibig sabihin, yung satisfaction din, talaga naman, obviously, hindi naman. Pinagbigyan lang natin yung pinsan natin. Pero in terms of qualifications, talagang salat din naman si Manny Pacquiao. Okay? Sobrang ang daming absent nito. Hindi ko nga alam paano nanalo eh. Anyhow, mananalo at mananalo yan. Pero sana naman, this coming 2025, gamitin natin yung utak natin, no? Yung mga 3 milyon na bumoto sa kanya bilang presidente, okay na yon. Pero aside from that, wag na sana, no? Kasi marami pa po magagaling dyan. Pagbigyan po natin ng mga abogado, pagbigyan po natin ng mga marurunong sa batas. Pero in terms of experience, siyempre, ito, dati naging senador, no? 6 na taon. Naging congressman, 3 taon. O 9 years, no? Kung talaga may natutunan siya doon, talaga namang ano siya, no? Yan. Ah, okay, so yun, no? Tapos magbabalik senador na siya, no? Talagang, ito pa pala, si Manny Pacquiao ay Division World Boxing Champ. Talagang recently sumasama na ito kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpapabulbul ng kaperahan, no? Alang-alang sa kanyang mga kababayan, no? Ano ba 'to? Hindi natin malaman, no? So talagang bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang, 'di ba? Tapos talagang nung doon sa after the event, kinonfirm niya na tatakbo siya bilang senador sa ticket nga ng Partido Federal ng Pilipinas, PFP, talagang ito, tatalo siya. Talagang 3.6 million votes lang pala ang natanggap niya noong nakaraang eleksyon, no? Ito, parte siya ng split ng PDP laban na nag-separate, no? Under yung kay Coco Pimentel, no? Pero talo eh. Wala talagang magagawa, talo talaga siya. Okay? So sana naman, this time around, ay hindi rin siya manalo. Ako po kaya lang, inaano lang natin, gusto natin magkaroon ng qualifications, quality, baga dyan sa Senado. Ang hirap po ng trabaho ng senador. No, huwag nating ibigay basta-basta kung kani-kanino lang dahil sikat, pera, mayaman. Tignan nyo nga po yung mga suot niya, Gucci, Lacoste, ano pa ba? Ano pa ba yun? Louis Vuitton, di ba? Pero ibig sabihin,
Kung alam niyo po ba, bakit tayo dapat po, mga politiko ay nag-iisip ng programa, eh, parang ano naman kanilang ano, 'no, kanilang mga constituents, kaka-improve ng constituents nila, 'no? Hindi natin hayaan na, forever magiging mahirap na sila, 'no? Prevention tayo, prevention, tapos bigyan nating oportunidad, gano'n po sana, 'no? Eh, meron tayong kilalang mayor diyan sa Pasig, eh, ay diyan sa eastern part, eh, 'no? Hindi po gano'n. 'No? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po. Mag-subscribe lang po kayo so that we can be able to maintain and sustain this channel. Ano lang po tayo ha, isipin lang po natin. Tayo, programa po natin, ang role po natin is for us to disseminate, no? Kung sino itong mga qualified. Pero at the end of the day, nasa sa inyo rin po yan. Paano pumili ng mga leaders. Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na kaibigan para naman maging parte ka ng ating pamilya. Maraming salamat po guys. God bless you all po.